Sumugod si Marina sa ospital nang makatanggap siya ng tawag na isinugod doon si Samuel, ang kanyang boss, matapos maaksidente. Hindi na siya nagpalit ng damit. Suot pa niya ang manipis na pantulog at isang cardigan na mabilis niyang hinablot bago lumabas ng bahay. Hindi niya alintana ang malamig na simoy ng hangin o ang mga matang napapalingon sa kanya. Iisa lang ang nasa isip nito, si Samuel. Pagdating niya sa ospital, agad siyang lumapit sa nurse station at tinanong kung saan dinala ang pasyente. Nang marinig niyang nasa operating room ito, tila nang hina ang kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa malamig na pader habang pilit inaayos ang paghinga. Hindi siya handa sa ganitong balita. Ilang oras pa lamang ang nakalipas nang huli niya itong makita sa opisina. Maayos, seryoso at gaya ng dati ay abala sa trabaho. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Fiona. Alam niyang ito ang dapat na unang makaalam. Ilang beses siyang nagdial bago tuluyang sumagot ang kabilang linya. Hello? Malamig na tugon ni Fiona. Fiona, nasan ka? Nasa ospital ako. Naaksidente si Sir Samuel. Nasa operating room siya ngayon. Sunod-sunod na sabi ni Marina. Nanginginig ang boses. Ha? Ano? Wala kong alam dyan. Sagot ni Fiona na tila nabigla. Ngunit mabilis ding kumalma. Nasa shoot ako ngayon. Tatawag na lang ako mamaya. Busy ako. Fiona, seryoso ito. Marina, mamaya na. Hindi ako pwedeng mawala dito. At naputol ang tawag. Napatitig si Marina sa cellphone nito. Parang hindi niya maunawaan kung paano naging ganoon kadali para kay Fiona na ibaba ang tawag. Hindi ba't mahal nito si Samuel? Hindi ba't ilang taon din nitong itinago ang kanilang relasyon? Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi niya alam kung galit ba o takot ang mas nangingibabaw sa kanya. Lumipas ang ilang minutong tila ba oras ang katumbas. Ang bawat pagbukas ng pinto ng operating room ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi niya namalayang namumuuna ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, kung sino ang tatawagan o kung paano haharapin ang pamilya ni Samuel kung sakaling may masamang mangyari. Maya-maya'y bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor. Agad na lumapit si Marina. Dok, kamusta po siya? Ano pong nangyari? Halos pabulong, ngunit puno ng pag-aalala ang tanong nito. Malubha ang pinsala at marami siyang nawala ng dugo. Mahinahong sagot ng doktor. Kailangan namin siyang salinan agad. A+ ang blood type niya. May kamag-anak ba kayong pwedeng tawagan? A+ din po. Mabilis niyang sabi. Pwede po akong mag-donate. Kunin niyo po ang dugo ko. Tinitigan siya ng doktor. Tila sinusukat ang kanyang determinasyon. Sigurado ka? Kailangan namin ng sapat na supply. Opo, kahit gaano karami, ibibigay ko. Basta mailigtas lang siya. Hindi na niya inisip kung tama ba ang ginagawa nito o kung ano ang sasabihin ng iba. Sa sandaling iyon, hindi na siya sekretarya lamang. Isa siyang taong handang isugal ang lahat para sa lalaking matagal na niyang minamahal ng palihim. Habang inihahanda siya para sa blood extraction, tahimik siyang nakatingin sa kisame ng maliit na silid. Sa bawat patak ng dugong dumadaloy mula sa kanya, isa lang ang panalangin nito, na mabuhay si Samuel. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay paglabas nito sa operating room. Hindi niya alam kung kailan darating si Fiona. Ngunit sa gabing iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ano mang mangyari, mananatili siya sa tabi ni Samuel. Dahil sa dugong ibinigay ni Marina, naging maayos ang lagay ni Samuel matapos ang operasyon.
Ilang oras din siyang minamanmanan sa recovery room bago tuluyang inilipat sa isang pribadong ward. Samantala, si Marina ay pinahiga muna sa isang bakanting kama upang makapagpahinga. Namumutla pa siya at bahagyang nahihilo, ngunit pilit niyang iniangat ang sarili sa tuwing may dumaraang nurse, umaasang may balita tungkol sa kalagayan ng kanyang boss. Hindi nagtagal ay may marahang kumatok sa pinto ng silid. Isang matangkad at elegante na babae ang pumasok. Maayos ang postura, seryoso ang muka at may likas na awtoridad sa bawat hakbang. Si Samantha Marchan, ang nag-iisang kapatid at tanging buhay na kapamilya ni Samuel. Kahit nangihina pa, agad na umupo si Marina at magalang na bumati. "Ma'am Samantha," mahina ngunit malinaw niyang sabi. Tumingin sa kanya si Samantha. May kung anong talim ang mga mata nito. Ngunit hindi iyon galit, kundi pag-aalala. Sa kabila ng pagiging intimidating ng kanyang presensya, may lambot sa paraan ng pagtitig nito. "Kamusta ang kapatid ko?" Diretsong tanong ni Samantha. "Naoperahan na po siya. Stable na raw po ang kondisyon niya pero kailangan pa pong magpahinga. Hindi pa po sigurado kung kailan siya magigising." Saad ni Marina. Napabuntong hininga si Samantha. Bahagya siyang lumapit at doon napansin ang bulak na nakadikit sa braso ni Marina. May maliit na bahid ng dugo sa silid. "Ikaw ang nag-donate?" Tanong nito. "Opo." Simpleng tugon ni Marina. Marahang hinawakan ni Samantha ang braso nito. Hindi iyon mahigpit, ngunit sapat upang maramdaman ni Marina ang bigat ng pasasalamat. "Thank you," seryosong sabi ni Samantha. "Kung hindi dahil sa'yo, okay lang po yun." Mabilis na sagot ni Marina. "Amo ko po si Sir Samuel at malaki na rin po ang naitulong ng pamilya Marchan sa akin at sa kapatid ko. Ito lang po ang kaya kong maibalik." Sandaling natahimik si Samantha habang pinagmamasdan ang dalaga. Para bang may gusto itong itanong, ngunit nagdadalawang isip. "Asan si Fiona?" Bigla nitong tanong. Napakurap si Marina bago sumagot. "Nasa trabaho raw po, may shoot siya." Bahagyang napataas ng kilay si Samantha. Hindi nito itinago ang reaksyon. Kung hindi dahil kay Samuel, malamang wala siya sa trabahong yan. Malamig ngunit kontroladong sabi nito. "Samuel built connections for her, protected her career, and yet..." Hindi nito tinapos ang pangungusap. Ngunit sapat na ang himig ng boses nito upang maramdaman ni Marina ang ibig sabihin. Hindi na umimik si Marina. Wala siyang karapatang magsalita laban sa kanyang best friend kahit pa may kirot na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. "Magpahinga ka na muna," sabi ni Samantha. Muling naging mahinahon ang tono. "You've done enough tonight." Tumango si Marina. Pagkatapos noon ay tumaligod si Samantha at dahan-dahang naglakad papunta sa private ward ni Samuel. Bago tuluyang pumasok, sandali itong tumigil sa may pintuan. Tila naghahanda sa anumang makikita sa loob. Kinabukasan, tila mas mabilis pa sa balita ang pagkalat ng nangyari kay Samuel. Pagpasok pa lang ni Marina sa kumpanya, sunod-sunod na ang mga matang lumingon sa kanya. Siya ang sekretarya ng CEO. Siya ang laging nasa tabi nito, kaya natural lamang na sa kanya ibuhos ang lahat ng tanong. "Miss Marina, kamusta ni si Sir?" "Totoo bang malubha ang nangyari? Kailan daw siya babalik sa opisina?" Halos wala na siyang pahinga sa pagsagot. Kahit pagod pa ang katawan niya mula sa pagdodonate ng dugo, pilit niyang inayos ang postura at pinatatag ang boses. "Stable na po siya. Kailangan lang pong magpahinga."
Paulit-ulit niyang sagot. Ipagdasal na lang po natin ang mabilis niyang paggaling. Hindi niya binanggit ang takot na nararamdaman nito sa tuwing naiisip ang mga tubong nakakabit kay Samuel. Hindi niya ibinahagi ang imahe ng lalaking nakahiga nang walang malay sa puting kama ng ospital. Ngumiti siya hanggat kaya bilang bahagi ng trabaho, bilang matatag na sekretarya ng Marchand Group. Dahil wala si Samuel, siya ang tumayong kinatawan nito sa isang mahalagang meeting. Hawak niya ang tablet at mga dokumentong inihanda niya pa noong mga nakaraang linggo. Habang nagsasalita sa harap ng board, pilit niyang inaalis sa isip ang larawan ng amo niyang walang malay. Pagkatapos ng meeting, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Diretso siya sa ospital. Habang nasa taxi, hindi mapakali ang kanyang isip. Isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanya. Dumating na kaya si Fiona? Bumisita na kaya ito? Sa halip na tumawag, binuksan niya ang social media ng best friend. Ilang segundo lang ay bumungad sa kanya ang isang bagong post. Maliwanag ang mga ilaw. Makukulay ang backdrop at nakangiti si Fiona habang may hawak na cocktail glass. Ang location tag, New York. May caption pa itong, "Living the dream, grateful for tonight." Sa isa pang larawan, kasama nito ang isang lalaking modelo. Tila na sa isang eksklusibong party. Napabuntong hininga si Marina at dahan-dahang ibinaba ang cellphone. Pagdating niya sa ospital, tahimik ang hallway. Dahan-dahan siyang pumasok sa private ward ni Samuel. Nakahiga pa rin ito. Maputla, ngunit mas maayos ang paghinga kumpara kagabi. Nakakabit pa rin ang ilang aparato sa katawan nito. Sa kabila ng lahat, hindi nabawasan ang tindig nito. Kahit sa pagtulog, ay bakas ang pagiging matatag. Lumapit si Marina sa tabi ng kama. Marahan niyang inilapag ang bag sa upuan at kumuha ng malinis na bimpo mula sa mesa. Nilapitan niya ang kamay ni Samuel. Balak punasan ang bahagyang pawis doon. "Sir, bilisan niyo pong gumaling." Mahina niyang bulong. Halos hindi marinig kahit ng kanyang sarili. Saglit siyang napatitig sa mukha nito, sa makapal na pilik mata, sa bahagyang guhit ng pagod sa noo. Hindi niya napigilang maramdaman ang bigat sa dibdib. "Nandito lang po ako." Dagdag pa nito ng mas mahina. Tahimik ang silid. Tanging tunog lamang ng heart monitor ang maririnig. Hawak pa rin ni Marina ang kamay ni Samuel, habang marahang pinupunasan ang mga daliri nito. Bigla siyang napahinto nang maramdaman ang bahagyang paggalaw. Sa unay inakala niyang namamalikmata lamang ito. Ngunit muli, gumalaw ang daliri ni Samuel. At saka bahagyang humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Napasinghap si Marina. "Sir," maingat niyang tawag. Dahan-dahang kumurap ang mga mata ni Samuel. Tila nahihirapang bumangon mula sa malalim na pagkakatulog. Unti-unting dumilat ang mga ito at tumambad ang pamilyar na mga mata, ngunit may kakaibang bakas doon. Wala ang matalim at siguradong tingin na nakasanayan nito. Sa halip ay may inosente at litong ekspresyon. "Sir, gising na po kayo." Nanginginig ang boses ni Marina. Agad siyang nataranta. Tatayo na sana siya para tawagin ang doktor. "Tatawag po ako." Ngunit bago pa siya makatayo, bahagyang humigpit ang hawak ni Samuel sa kanyang kamay. Mahina, ngunit malinaw ang pagpigil. Napahinto siya. Nagkatitigan sila. May kung anong hindi maipaliwanag na paraan ng pagtitig ni Samuel sa kanya. Parang sinusuri siya. Parang pilit hinahanap sa kanyang muka ang isang sagot na hindi niya alam. Napansin ni Marina ang kakaiba.
Hindi ito ang tinging sanay siyang nakikita. Hindi ito ang malamig at profesional na boss na laging may kontrol sa lahat ng bagay. May kalituhan sa mga mata nito. May kahinaan. Unti-unting bumuka ang mga labi ni Samuel. Paos ang boses. Tila nanunuyo ang lalamunan. Sino ka? Mahina, ngunit malinaw niyang tanong. Parang tumigil ang mundo ni Marina. Anong pangalan mo? Mas lalo siyang napaatras sa pagkagulat. Hindi niya agad na proseso ang narinig. Napakurap ito. Umaasang mali lamang ang pagkakaintindi nito. Ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating ang doktor kasama ang 2 nurse. Agad nilang sinuri ang vital signs ni Samuel, ang pulso, ang ilaw ng mata, ang reaksyon sa mga simpleng tanong. Sir, alam mo ba kung nasaan ka? Tanong ng doktor. Tahimik si Samuel. Bahagya siyang napatingin sa paligid. Tila sinusubukang unawain ang puting kisame at ang amoy ng antiseptiko. Ospital. Mahinang sagot niya, ngunit halatang hindi sigurado. Anong huling naaalala mo bago ka napunta rito? Matagal ang pagitan bago siya sumagot. Wala. Nagkatinginan ang doktor at mga nurse. Isinulat ng doktor ang ilang detalye sa chart bago bumaling kina Marina at Samantha, na nooy kakapasok lamang sa silid matapos tawagin ni Marina. Base sa initial assessment, maingat na paliwanag ng doktor. posibleng may trauma-induced amnesia ang pasyente dahil sa impact ng aksidente. Naapektuhan ang memory recall niya. Hindi pa natin masasabi kung temporary o mas matagal ang epekto. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likuran ni Marina. Dok, ibig po bang sabihin wala siyang maalala? Mahinang tanong nito. May mga alaala siyang maaaring bumalik pa unti-unti. Sagot ng doktor. Pero sa ngayon, mukhang may gap sa memorya niya. Kailangan niya ng pahinga at masusing pagbabantay. Iwasan muna ang stress. Tahimik ang silid matapos iyon. Tanging ang mahinang tunog ng makina ang naririnig. Lumapit si Samantha sa kama ng kapatid. Ang kaninang matatag at intimidating na babae ay tila naging isang simpleng ate na nag-aalala. Samuel! Marahan niyang tawag. Napatingin si Samuel sa kanya. Sinuri niya ang mukha nito. Tila hinahanap ang pamilyaridad. Bahagyang tumango si Samuel, ngunit bakas pa rin ang kalituhan sa kanyang mga mata. Para siyang batang inilagay sa isang lugar na hindi niya kilala. Walang kumpiyansa, walang alaala. Nakatayo lamang si Marina sa gilid. Tahimik na pinagmamasdan ang dalawa. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay hindi siya kabilang. Para siyang isang bisita sa eksenang dapat ay pribado. Tinitigan niya si Samuel. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Marina ang magkapatid sa loob ng silid, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nang makita ang pangalan sa screen, bahagya siyang natigilan. Fiona calling. Agad siyang lumabas ng ward bago sumagot. Nasaan ka? Bungad nito. Nasa lobby ako. Malamig na sagot ni Fiona. Bumaba ka. We need to talk. Walang emosyon ang boses nito. Parang walang nangyaring aksidente. Parang ordinaryong araw lamang. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marina. Sumakay siya ng elevator pababa habang ang dibdib niya ay hindi mapakali. Pagbukas ng pinto ng elevator, agad niyang nakita si Fiona. Nakatayo ito sa gilid ng lobby. Nakamalaking sunglasses kahit nasa loob ng gusali. Maayos ang ayos ng buhok, branded ang suot na coat at tila hindi man lang naapektuhan ng balitang halos ikamatay ng kasintahan. Lumapit si Marina. Bakit hindi ka man lang umakyat para silipin si Samuel? Hindi niya mapigilang tanong.
Bahagyang ibinaba ni Fiona ang shades. Sumuliyap sa kanya. Alam ko na ang nangyari. Sagot nito. May trauma amnesia siya. I have a doctor friend here. Sinabi na sa akin. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Marina. May kakilala palang doktor, ngunit hindi man lang nagpakita sa mismong pasyente. Fiona, listen. Putol nito at seryoso ang tono. This actually perfect. Perfect? Halos hindi makapaniwala si Marina. Matagal bago nagsalita si Fiona. Tila pinipili ang mga salitang sasabihin. Matagal ko nang gustong makipaghiwalay kay Samuel. Nasasakal na ako. He's too controlling. Too intense. Hindi ko na kaya. Natigilan si Marina. Pero mahal mo siya. Minahal ko. Mariing pagwawasto ni Fiona. Past tense. Tahimik ang ilang segundo sa kanilang pagitan. Naririnig ang mahinang usapan ng ibang tao sa lobby. Ang tunog ng elevator na bumubukas at nagsasara. At dahil wala siyang naaalala, pagpapatuloy ni Fiona. This is my chance. Anong ibig mong sabihin? Ramdam ni Marina ang kaba. Tinignan siya ni Fiona ng diretso. Walang pag-aatubili. Magpanggap ka bilang ako. Parang tumigil ang oras. Ano? Napaatras si Marina. Hindi niya ako maalala. Hindi niya maalala kahit sino. So ikaw ang magpapakilalang girlfriend niya. Sabihin mo, ikaw si Fiona. Fiona, nababaliw ka ba? Hindi na napigilan ni Marina ang galit. Hindi biro yan. Buhay niya yan. Walang kahit anong pag-aalinlangan sa mukha ni Fiona. Wala akong pakialam kung hanggang kailan. Basta habang wala siyang alaala, ikaw muna. Pagtuluyan na niya akong makalimutan, I'm out. Ginagamit mo ako? Mariing sabi ni Marina. Babayaran kita. Mabilis na sagot ni Fiona. Magkano ba kailangan mo? Hindi ba't may pinapaaral kang kapatid? I'll cover everything. Tuition, expenses. Lahat. Parang sinampal si Marina sa alok. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Galit, pagkamuhi o tukso. May lihim siyang pagtingin kay Samuel. Matagal na. Tahimik, walang pag-asa. Dahil alam niyang may Fiona ito. Dahil alam niyang best friend niya, ang babae, sa harap niya ngayon. Isang bahagi ng puso niya ang bumulong. Ito na ba ang pagkakataon? Ngunit kasunod noon ay konsensya. Fiona, hindi tama to. Wala namang makakasakit. Malamig na sagot ni Fiona. Hindi naman niya maalala ang totoo. At kapag bumalik ang memory niya, matagal na akong wala. Ikaw ang bahala kung aamin ka o hindi. Nanatiling tahimik si Marina. Tinitigan niya si Fiona sa likod ng mamahaling shades. Hindi ito nagbibiro. Determinado ito. Pag-isipan mo. Dagdag ni Fiona. Pero wag kang magtagal. Ayokong madawit pangalan ko sa kung anumang mangyayari. Pagkatapos noon, inayos ni Fiona ang sunglasses at tumalikod. Naglakad palayo na parang walang iniwang gulo sa likuran. Naiwang nakatayo si Marina sa gitna ng lobby. Hindi maalis sa isip ni Marina ang mga salitang binitawan ni Fiona. Habang nakaupo siya sa harap ng desktop monitor sa opisina, tila blanco ang screen sa kanyang paningin. Kahit puno ng emails ang inbox. Ilang ulit siyang napapahinto sa pagtatype, napapabuntong hininga at napapaisip. Magpapanggap ka bilang ako. Paulit-ulit itong umuugong sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung mas mabigat ba ang alok na pera o ang posibilidad na mapalapit siya kay Samuel kahit sa maling paraan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang intercom. Miss Marina, pinapatawag ka ni Ma'am Samantha sa opisina niya. Agad siyang tumayo. Mula nang ma-admit si Samuel,
Si Samantha muna ang tumatayong acting CEO ng kumpanya. Mas naging seryoso ang aura nito sa opisina. Mas istrikto, mas tahimik ang buong floor. Pagkatok niya sa pinto, agad siyang pinapasok. Come in. Maayos, ngunit halatang pagod ang boses ni Samantha. Good morning po, ma'am. Bati ni Marina. Have a seat. Tugon ni Samantha. Umupo si Marina sa tapat ng mesa. Ngayon niya mas napansin ang pagod sa mukha ni Samantha. Bahagyang namumugto ang mga mata. Tila kulang sa tulog. Ngunit nananatiling matatag ang tindig nito. Kamusta ka? Tanong ni Samantha. Okay lang po. Sagot ni Marina, bagamat hindi iyon lubos na totoo. Diretso sa punto si Samantha. Kailangan ko ng tulong mo. Bahagyang natigilan si Marina. Tulong ko po? Tumango si Samantha at sandaling tumingin sa labas ng glass wall ng opisina bago muling bumaling sa kanya. Naawa ako sa kapatid ko. Hindi siya sanay na walang kontrol sa paligid niya. Ngayon, wala siyang maalala. Nasa ospital pa siya. Tapos paglabas doon, haharap agad sa media, sa board, sa lahat. Huminga ito ng malalim. Gusto ko muna siyang ilayo sa maingay na syudad. Dadalhin ko siya sa hasyenda namin sa probinsya. Tahimik doon. Mas makakapagpahinga siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marina. At mahina niyang tanong. Tanging ikaw ang palagi niyang hinahanap sa ospital. Dagdag ni Samantha. Ikaw ang huling mukha na nakita niya pagmulat niya. Mukhang komportable siya sa'yo kahit hindi ka niya maalala. Napatitig si Marina. Gusto kong samahan mo siya. Diretsong sabi ni Samantha. Ikaw ang pagkakatiwalaan ko na magbabantay sa kanya doon. Parang may biglang bumigat sa hangin sa kanilang pagitan. Ma'am, ako po? Hindi niya maitago ang gulat. Yes, I trust you. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Parang sabay na nagsalita sa isip niya ang konsensya at ang tukso. Okay lang ba sa'yo? Tanong ni Samantha. Mas malumanay ang tono ngayon. Kailan po? Halos automatikong sagot ni Marina. As soon as possible. Tugon ni Samantha. Kapag pumayag ka, ihahanda ko na ang lahat. Ramdam ni Marina ang malakas na tibok ng kanyang puso. Parang may puwersang nagtutulak sa kanya patungo sa isang desisyong maaring magbago ng lahat. Pagkalabas ni Marina sa opisina ni Samantha, tila mas mabigat ang bawat hakbang nito. Tahimik ang hallway ng executive floor. Ngunit sa loob niya ay magulo ang lahat. Hindi niya alam kung tama ba ang desisyong ginawa nito. Ang pagsama kay Samuel sa probinsya o kung mas lalong pinapalapit siya nito sa alok ni Fiona. Huminto siya sa isang sulok na walang masyadong tao. Kinuha niya ang cellphone at ilang segundo itong tinitigan bago tuluyang magdial. Isang ring pa lamang ay sumagot na si Fiona. So? Diretso agad ang tanong nito. Huminga ng malalim si Marina. Sasama ako kay Samuel sa hasyenda. May ilang segundo ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay marahang tumawa si Fiona. I knew it! Sabi nito. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Hindi dahil sa'yo. Mariing sagot ni Marina kahit bahagyang nanginginig ang boses. Para ito kay Samuel. Para makapagpahinga siya. Call it whatever you want. Walang emosyon na tugon ni Fiona. Ang mahalaga, pumayag ka. Napapikit si Marina sandali. Sigurado ka ba talaga dito? Mas sigurado pa ako sa career ko. Sagot ni Fiona. Ayaw ko nang bumalik sa buhay na yon. Kung wala siyang maalala,
Mas madali para sa ating lahat. Mas lalo siyang natahimik sa salitang madali. Magkano ba kailangan mo? Tanong ni Fiona. I'll transfer the first payment today. Consider it your service fee. Parang may kung anong sumikip sa dibdib ni Marina sa salitang iyon. Hindi ito serbisyo. Mahina niyang sabi. Then, what is it? Balik ni Fiona. Huwag ka nang magpanggap na santo, Marina. Pareho tayong may makukuha dito. Matagal na kitang kaibigan. Ako, kalayaan. Ikaw, pera. At baka higit pa. Hindi na siya nakasagot. Don't worry. Dagdag ni Fiona. Aayusin ko ang legal side kung kailangan. Basta, panindigan mo ang rule mo. Ikaw na si Fiona sa harap niya. Parang unti-unting bumibigat ang pangalan sa kanyang balikat. Okay. Sa wakas ay nasabi rin ni Marina. Halos pabulong. Good. Masiglang tugon ni Fiona. I'll send the money agad. Update mo ako kapag nasa hasyenda na kayo. Naputol ang tawag. Naiwang nakatayo si Marina. Hawak ang cellphone na tila biglang naging mas mabigat. Ilang sandali pa'y tumunog ang notification ng bank transfer. Pumasok na ang pera. Tinitigan niya ang screen. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Dumating ang araw ng pag-alis nila papuntang probinsya. Maaga pa lamang ay nakahanda na si Marina sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Isang puting van ang dahan-dahang huminto sa harap nito. Kumabog ang dibdib niya nang bumukas ang sliding door. At unang bumungad sa kanya si Samuel. Nakakasual lamang ito. Puting polo at maong. Ngunit hindi nabawasan ang tindig at karisma. Mas payat ito kumpara noon. Bakas pa rin ang epekto ng aksidente. Ngunit malinaw na bumabalik na ang lakas nito. Nagkatitigan sila. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng puso ni Marina. Para bang hindi siya handa sa ganitong kalapit na distansya. Good morning, sir. Muntik na niyang mabigkas ang salitang sir at napahinto ito. Samuel. Mabilis niyang itama. Pilit pinapakalma ang sarili. Bahagyang ngumiti si Samuel. Tila napansin ang pag-aalangan niya, ngunit hindi na ito pinansin. Good morning. Sagot nito. Sumakay si Marina sa van at umupo sa likod. Katabi niya si Samuel. Sa harap ay ang driver at isang kasamang staff na ipinadala ni Samantha. Tahimik ang unang ilang minuto ng biyahe. Ramdam ni Marina ang init ng presensya ni Samuel sa tabi nito. Kahit hindi ito nagsasalita, tila napupuno ng bigat ang hangin. Ikaw na si Fiona. Paalala nito sa sarili. Biglang nagsalita si Samuel. Ikaw yung babaeng nakita ko sa ospital, di ba? Napalingon siya rito. Oo. Hindi ko pa nakuha ang pangalan mo. Sandaling natigilan si Marina. Muntik na niyang sabihin ang totoo. Ako si Fiona. Parang mas naging mabigat ang pangalan nang lumabas iyon sa kanyang bibig. Inulit ni Samuel. Mahina, ngunit malinaw. Fiona. Tila sinusubok nito kung pamilyar ba sa kanya ang tunog ng pangalan. Matagal na ba tayong magkakilala? Tanong nito. Diretso ang tingin sa kanya. Bakit ikaw ang nagbabantay sa akin sa ospital? Narinig ni Marina ang sariling tibok ng puso. Magkasintahan tayo. Maingat niyang sagot. Kaya nandun ako nang malaman kong naaksidente ka. Hindi siya kumurap habang nagsisinungaling. Tahimik si Samuel sandali. Tila pinoproseso ang impormasyon. Pasensya ka na.
Bigla nitong sabi. Hindi kita maalala. Lalo na kung ikaw pala ang girlfriend ko. May kung anong kumirot sa dibdib ni Marina sa salitang iyon. Okay lang. Pilit niyang ngumiti. Ang importante, ligtas ka. Bahagyang tumango si Samuel at muling tumingin sa kanya. Sa mga mata nito ay may pagkalito, ngunit may isa pang bagay. Isang kakaibang pagkilala. Hindi ko maalala. Sabi nito ng mahina. Pero may pakiramdam ako na matagal na tayong magkakilala. Halos mawala ng hininga si Marina. Mahaba ang biyahe papuntang probinsya. Sa loob ng 3 oras, halos hindi naubos ang mga tanong ni Samuel. Anong mga hilig ko? Saan tayo madalas kumain? Paano tayo nagkakilala? Sa bawat tanong, kinakabahan si Marina. Maingat siyang sumagot. Hindi masyadong detalyado para hindi mabuking. Ngunit sapat upang magmukhang natural. Mahilig ka sa tahimik na lugar? Sabi niya minsan. Hindi ka fan ng masyadong maraming tao? Talaga? Bahagyang ngumiti si Samuel. Parang hindi ako makapaniwala. Work mode ka kasi lagi sa syudad. Dagdag nito. Sabi ni Samantha, naabala ka raw sa trabaho mo. May mga pagkakataong tila may gustong maalala si Samuel. Napapakunot ang noo, napapatingin sa malayo, ngunit mabilis ding nawawala ang ekspresyon. Sa kabila ng kaba, may kakaibang gaan sa pakiramdam ni Marina. Sa unang pagkakataon, magkatabi sila ng walang pagitan ng opisina. Walang sir, walang malinaw na hangganan. Nang tuluyang pumasok ang van sa isang malawak na bakuran, bumungad sa kanila ang tanawin ng dagat. Sa harap ay isang pribadong beach resort na pagmamay-ari ng pamilya Marchan, ang sinasabing hasyenda. Tahimik ang paligid. Maririnig ang hampas ng alon at ang mahinang ihip ng hangin. Ang ganda. Mahina niyang nasabi. Huminto ang van sa tapat ng isang malaking bahay na yari sa kahoy at bato. May malawak na veranda na nakaharap sa dagat. Unang bumaba si Samuel. Inayos niya ang sarili bago lumingon kay Marina. Sandaling nagkatitigan sila bago inabot ni Samuel ang kamay nito sa kanya. Careful, sabi nito. Mabilis ang tibok ng puso ni Marina. Parang bumagal ang mundo sa kanilang pagitan. Naghihintay si Samuel. Nakalahad ang kamay, matyagang nakatingin sa kanya. 1 segundo ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ay inabot niya ang kamay nito. Mainit ang palad ni Samuel. Mahigpit, ngunit maingat ang hawak habang inaalalayan siyang bumaba mula sa van. Thank you. Ngumiti si Samuel. Ganito ba talaga ako ka-gentle dati? Bahagya siyang natawa. Depende. Pagharap nila sa bahay, may 2 taong mabilis na lumapit sa kanila. Sir Samuel! Masayang bati ng isang matandang lalaki na may suot na sombrero. Buti, nakarating na kayo. Sumunod naman ng isang matabang babae na may apron pa sa harap. Ay, salamat sa Diyos at ligtas ka, iho! Magandang hapon po. Magalang na bati ni Marina. Ay, si Ma'am Fiona! Masiglang sabi ng babae. Tagal na rin po kayong hindi nakadalaw. Bahagyang natigilan si Marina sa tawag, ngunit agad ding ngumiti. Nagpakilala ang dalawa. Ako si Mang Emong, taga-alaga ng lugar. Sabi ng matanda. At ako naman si Aling Tasha. Dagdag ng babae. Kami na po ang bahala sa inyo rito. Kamusta na po kayo? Tanong ni Samuel. Tila pilit inaalala kung kilala niya ang mga ito. Okay naman po, sir. Sagot ni Mang Emong. Handang-handa na po ang bahay.
May nakahanda na ring pagkain para sa pagdating ninyo. Pinangunahan sila papasok sa loob. Maluwag at presko ang bahay. May malalaking bintanang nakaharap sa dagat. Nakahain na sa mahabang mesa ang iba't ibang putahe. Inihaw na isda, hipon, sariwang prutas, at mainit na sabaw. Tahimik ngunit komportable ang paligid habang kumakain sila sa mahabang mesa na nakaharap sa dagat. Rinig ang banayad na hampas ng alon at ang kaluskos ng dahon ng mga nyog sa labas. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng nangyari, tila normal ang sandali. Habang inaabot ni Marina ang plato ng isda, napansin ni Samuel na wala na itong tubig. Hindi siya nagsalita. Tahimik lamang niyang inabot ang pitsel at maingat na nagsalin ng tubig sa baso ni Marina. Here. Sabi nito. Iniusog ang baso palapit dito. Saglit na natigilan si Marina. Hindi siya sanay na pinaglilingkuran ng boss nito, ng lalaki na dati ay abala sa mga kontrata at meeting, hindi sa pagsalin ng tubig. Salamat. Mahina niyang tugon. Pinilit niyang ipaalala sa sarili. Fiona ka, Fiona ka. Hindi siya maaaring mag-react bilang Marina. Hindi siya maaaring masyadong magpakita ng pagkamangha. Ngunit sa bawat maliit na kilos ni Samuel, para siyang natutunaw. Ilang sandali pa, napansin ni Samuel na halos ubos na ang pagkain sa plato ni Marina. Sandali. Sabi nito. Bago siya makatanggi, kinuha na ni Samuel ang service spoon at nilagyan ng panibagong isda at gulay ang kanyang plato. Samuel, okay lang. Naputol ang kanyang sasabihin. Kumain ka ng marami. Seryosong sabi nito, ngunit may bahagyang lambing ang tono. Ang payat mo. Kailangan mong magkalaman. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Marina. Namula ang pisngi niya bago pa niya napigilan ang sarili. Agad siyang yumuko, kunwaring inaayos ang kubyertos para hindi mahalata. Pagkatapos nilang kumain, sabay silang lumabas sa malawak na balkonahe ng bahay. Nakaharap iyon sa dagat, kung saan ang langit ay unti-unti nang nagiging kulay kahel habang papalubog ang araw. Tahimik ang paligid. Tanging alon at hangin ang maririnig. Magkatabi silang nakatayo. May sapat na pagitan. Ngunit ramdam ni Marina ang init ng presensya ni Samuel sa kanyang tabi. Pinikit niya sandali ang mga mata at tinamnam ang sariwang hangin. Kung hindi lamang magulo ang lahat, sana'y isa lamang itong simpleng sandali. Biglang nagsalita si Samuel. Fiona. Napalingon siya rito. Parang naninibago ka sa akin. Napahigpit ang hawak niya sa railing. Ano? Pilit niyang pinanatiling kalmado ang boses. Kanina pa. Dugtong ni Samuel. Parang may distansya. Naintindihan ko naman. Hindi ko nga maalala ang sarili ko. Baka ang hirap para sa'yo. Huminga ng malalim si Marina. Sandali siyang natakot na baka nahalata na ito. Baka may napapansin si Samuel na hindi tugma sa kwento nito. Hindi. Mahina niyang sagot. Nag-a-adjust lang siguro. Tumango si Samuel. Nakatingin pa rin sa malawak na dagat. Naintindihan ko. Sabi nito. Kung ako siguro nasa lugar mo, may hirapan din ako. May bahagyang lungkot sa tono nito na hindi niya inasahan. Pero susubukan ko. Dagdag ni Samuel. Susubukan kong bumalik agad ang mga alaala ko. Ayokong mahirapan ka. Parang may kung anong sumikip sa dibdib ni Marina. Hintayin mo ako. Mahinahon nitong sabi. At habang wala pa, tulungan mo ako. Tulungan mo akong maalala ang lahat.
Hindi agad nakasagot si Marina. Kung alam mo lang, gusto niyang sabihin. Kung alam mo lang kung gaano kasakit ang hinihiling mo. Biglang humarap si Samuel sa kanya. Hindi niya inaasahan ang sumunod na kilos. Marahan siyang hinila ni Samuel palapit. Hindi marahas, hindi biglaan, at saka siya niyakap. Napatigil si Marina sa gulat. Nanigas ang katawan nito sa unang segundo. Ramdam niya ang tibok ng puso nito sa kanyang dibdib. Mainit ang yakap, totoo. Pasensya ka na. Bulong ni Samuel malapit sa kanyang tenga. Babalik din to. Pangako. Unti-unting natunaw ang paninigas ni Marina. Sa kabila ng lahat, ng kasinungalingan, ng guilt, ng takot, may isang bahagi ng puso niya ang sumagot sa yakap na iyon. Dahan-dahan siyang yumakap pabalik. Pagsapit ng gabi, mas lalong naging tahimik ang buong hasyenda. Maririnig lamang ang huni ng mga kuliglig at ang alon na tila mas malinaw sa dilim. Nasa loob si Samuel. Nagpapahinga sa sala matapos ang mahabang biyahe. Samantala, hindi mapakali si Marina. Hindi siya sanay na walang ginagawa. Sa syudad, palagi siyang abala. Emails, schedules, tawag, meeting. Dito, tila bumagal ang oras. At sa bawat segundo ng katahimikan, mas lumalakas ang boses ng konsensya nito. Naamoy niya ang nilulutong bawang at sibuyas mula sa kusina. Agad siyang lumapit at nakita si Aling Tasya na abala sa paghahanda ng hapunan. Aling Tasya, tulungan ko na po kayo. Alok ni Marina. Napalingon ng matanda at agad umiling. Ay naku, Ma'am Fiona, wag na po. Nakakahiya naman. Bisita po kayo rito. Hindi pa ako sanay na nakaupo lang. Ngumiti si Marina. Wala rin naman po akong ginagawa. Pero, please po. Marahan, ngunit matatag ang kanyang tono. Gusto ko po talaga tumulong. Sandaling nagdalawang isip si Aling Tasya sa kabahagyang napangiti. Sige na nga po, sabi nito. Magluto tayo ng bulalo. Kakakatay lang ng baka kaninang umaga. Agad na kuminang ang mga mata ni Marina. Ay, perfect po! Habang hinihiwa niya ang mga gulay at inaayos ang mga rekado, tila natural sa kanya ang galaw sa kusina. Maingat niyang binantayan ang sabaw, tiniyak na malinaw at malasa. Paborito to ni Samuel. Hindi niya namalayang nasabi. Napangiti si Aling Tasya at napailing ng bahagya. Ay, talagang kilalang kilala niyo po si Sir. Bahagyang kinilig ang matanda. Iba talaga kapag mahal mo ang isang tao. Alam mo pati pagkain na gusto. Saglit na natigilan si Marina sa salitang iyon. Mahal. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip ay nagpatuloy lamang siya sa paghahalo ng sabaw. Pinipigilan ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Simula pa noon, bulalo na talaga ang hinahanap ni Sir tuwing umuuwi rito. Kwento ni Aling Tasya. Kahit may chef sa Maynila, iba pa rin daw ang lutong probinsya. Napangiti si Marina. Mas masarap po kasi kapag may kasamang hangin ng dagat. Natawa ang matanda. Habang naghihintay si Samuel sa mesa, tahimik lamang siyang nakatanaw sa malawak na sala na may bukas na bintanang nakaharap sa dagat. May kakaibang kapayapaan ng lugar, ngunit may bahagi sa kanya na tila may hinahanap pa rin. Isang piraso ng alaala na hindi niya maabot. Narinig niya ang mga yabag mula sa kusina. Nang lingunin niya iyon, bahagya siyang napatigil. Nakasuot ito ng simpleng puting apron. Bahagyang nakatali ang buhok at may kaunting pawi sa gilid ng noo dahil sa init ng kusina. Parang ibang-iba ito sa babaeng una niyang nakita sa ospital.
Sir, Samuel. Mabilis na pagwawasto ni Aling Tasha na nakangiti. Si Ma'am Fiona po ang nagluto ng hapunan ninyo ngayong gabi. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Samuel. Talaga? Tanong nito. Nakatingin siya kay Marina. Tumango si Aling Tasha. Halatang proud. Bulalo po. Paborito ninyo raw. Hindi alam ni Marina kung saan titingin. Pinipigilan niya ang sariling kilig at kaba habang inaayos ang mga mangkok sa mesa. Hindi naman po masyado. Mahinang sabi nito. Ngunit hindi na inalis ni Samuel ang tingin sa kanya. May bahagyang ngiti sa labi nito. Hindi yung formal o kontrolado, kundi yung mas personal. Thank you. Sabi nito. Nang tuluyang makaalis si Mang Emong at Aling Tasha at maiwan silang dalawa sa hapagkainan, tila mas naging tahimik ang paligid. Umupo si Marina sa tapat nito. Kumuha ng sabaw si Samuel at tikim nito. Sandali siyang natahimik, saka tumingin muli kay Marina. Masarap. Sabi niya. Parang may naalala ko, pero hindi ko maabot. Napangiti si Marina. Good memory siguro. Hindi sumagot si Samuel. Sa halip, marahan niyang inusal ang pangalan nito. Fiona. May kakaibang bigat sa paraan ng pagbigkas niya rito. Pagkatapos ay napatingin siya sa kamay ni Marina na nakapatong sa mesa. Maputi, may bahagyang peklat sa gilid ng daliri. Mga detalyeng tila gusto niyang kabisaduhin. Muli siyang tumingin sa mukha nito. Kung magkasintahan tayo at ganito ka kaalaga sa akin, bakit hindi pa tayo kasal? Para bang tumigil ang mundo. Halos mabilaukan si Marina sa sariling laway. Napakapit siya sa baso ng tubig at napaubo. Ubo ka ba? Sorry, masyado bang biglaan ang tanong? Okay lang ako. Mabilis niyang sagot. Pilit pinapakalma ang sarili. Nabigla lang. Kasal. Hindi niya inasahan ang ganoong diretsahang tanong. Tama naman ang logic ko, di ba? Seryosong dugtong ni Samuel. Kung mahal natin ang isa't isa, natural lang na isipin ang kasal. Hindi niya alam kung paano sasagot. Kumain ka muna, sabi niya. Pilit inililihis ang usapan. Baka lumambig ang sabaw. Unang araw pa lang ng pagpapanggap ni Marina. Ramdam na niya ang bigat nito sa balikat. Mula umaga hanggang gabi, kailangan niyang bantayan ang bawat salita, bawat kilos, bawat tingin. Hindi siya maaaring magkamali. Pagkatapos magligpit ng mesa at tulungan si Aling Tasha sa kusina, nagpaalam na siya at umakyat sa silid na inilaan sa kanya. Tahimik ang kwarto. May malaking kama, kahoy na aparador at bintanang tanaw ang dagat na ngayon ay nababalot na ng dilim. Huminga siya ng malalim habang inaayos ang higaan. Pagod ang katawan niya, ngunit mas pagod ang isip. Hanggang kailan ko kakayanin to? Tanong niya sa sarili. Kakatapos lang niyang mag-ayos nang may marahang kumatok sa pinto. Napakunot ang noo niya. Gabi na. Lumapit siya at binuksan ang pinto. Bahagya siyang napaatras nang makita kung sino ang nasa labas. Si Samuel. Nakatayo ito roon. Nakasuot ng simpleng t-shirt at pajama pants at medyo magulo ang buhok. Tila bagong ligo. Mas lalo itong mukhang mas bata at mas inosente sa ganitong ayos. May problema ba? Agad niyang tanong. Kinakabahan. Umiling si Samuel. Wala naman. Bakit? Pwede ba tayong magkatabi matulog? Parang may sumabog sa tenga ni Marina. Ano? Hindi niya napigilang sambitin. Magkatabi. Ulit ni Samuel.
Parang natural lang ang hinihingi. Kung magkasintahan tayo, normal lang yun, di ba? Nawala ang dugo sa mukha ni Marina. Samuel, baka... Hindi ako komportable mag-isa. Biglang amin nito. Mas mahina ang boses. Hindi ko kilala ang sarili ko. Hindi ko kilala ang paligid. Ikaw lang ang pamilyar sa akin kahit papano. Napatigil ito. Hindi niya inaasahan ang ganoong katapatan. Bago pa siya makaisip ng maayos na dahilan para tumanggi, dumiretso na si Samuel papasok sa silid. Naupo muna ito sa gilid ng kama bago tuluyang humiga. Tulog na tayo. Sabi nito, saka tumingin sa kanya. Halika. Nakatayo lamang si Marina malapit sa pinto. Hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi siya handa sa ganitong sitwasyon. Hindi niya kailanman inisip na darating sa puntong ganito. Nahihiga siya sa tabi ng lalaking minahal niya ng palihim. Ngunit sa mata ni Samuel, siya ang girlfriend. At sa papel na iyon, normal lamang ang hinihingi nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Maingat siyang humiga sa kabilang gilid. May kaunting pagitan sa kanilang dalawa. Ramdam niya ang tibok ng puso niya na tila aabot sa kanyang tenga. Hindi pa siya nakakahanap ng tamang posisyon nang biglang gumalaw si Samuel. Marahan siyang hinila nito palapit at saka siya niyakap. Mahigpit, ngunit hindi marahas. Parang instinct lamang. Parang natural na bagay na matagal na nitong ginagawa. Good night. Mahina nitong bulong. Ilang segundo pa lamang ay ramdam na ni Marina ang pantay na paghinga nito. Nakapikit na si Samuel. Nanatiling bukas ang mga mata ni Marina. Tinitigan niya ang muka ng lalaking napakalapit sa kanya ngayon. Ang bigat ng braso nito sa kanyang baywang. Hindi siya makapaniwala. Ganito sila kalapit. Hindi alam ni Marina kung kailan siya nakatulog. Ang huling alaala niya ay ang pantay na paghinga ni Samuel sa tabi nito at ang mabigat nitong braso sa kanyang baywang. Pagdilat nito, maliwanag na ang paligid. Nanlamig ang kanyang pakiramdam nang mapansin niyang wala na si Samuel sa kanyang tabi. Agad siyang bumangon at napatingin sa pinto, saka sa banyo. Walang tao. May narinig siyang maingay na boses mula sa labas. May halong tawanan at pagsaway. Lumapit siya sa balkonahe at sumilip pababa. Doon niya nakita si Samuel sa hardin. Nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts. Hawak ang hose at nagdidilig ng mga halaman. Bahagyang basa ang laylayan ng damit nito at tila kanina pa abala. "Sir Samuel, wag na po kayo dyan!" Rinig niyang sabi ni Aling Tasha. "Kami na po ang bahala!" Ngunit nakangiti lamang si Samuel. Gusto ko lang subukan. Sagot nito. Parang pamilyar sa akin ang amoy ng lupa. Napangiti si Marina nang hindi namamalayan. Biglang nagkagirian ang dalawa sa hose. Sinusubukang kunin ni Aling Tasha ang hawak ni Samuel. "Baka pumapagod kayo!" Hindi ako marupok. Biro ni Samuel. Sa gitna ng paghihilaan, biglang napihit ang hose pataas at dumiretso ang tubig sa balkonahe kung saan nakatayo si Marina. "Ay!" Napasigaw siya nang mabasa ang mukha at damit. Napatingin agad sa kanya sina Samuel at Aling Tasha. "Fiona!" Gulat na tawag ni Samuel. Mabilis nitong ibinaba ang hose at iniwan iyon kay Aling Tasha bago tumakbo paakyat sa loob ng bahay. Ilang segundo lang ay nasa harap na siya ni Marina. Sorry. Agad nitong sabi. Halatang nag-aalala. Hindi ko sinasadya. Basa ang buhok ni Marina. May patak ng tubig sa pisngi at leeg. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa. Walang pag-aatubili.
Inilapit ni Samuel ang kamay nito at marahang pinunasan ang mukha niya gamit ang sariling damit. Teka lang, Sabi nito at mas lumapit pa. Saglit na napatigil si Marina. Napakalapit nila. Ramdam niya ang paghinga nito. Ang init ng katawan nito sa kabila ng basang tela. okay ka lang? Tanong ni Samuel, seryoso ang mga mata. Okay lang. Nauutal niyang sagot. Marahang tinanggal ni Samuel ang ilang hibla ng buhok na dumikit sa kanyang pisngi. Kasalanan ko to. Aksident lang naman. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Samuel. Ngunit may kakaibang lambing sa paraan ng pagtitig nito. Halos 1 linggo na silang magkasama sa hasyenda. Sa loob ng 7 araw, parang unti-unti silang nasanay sa presensya ng isa't isa. Sabay silang nagkakape sa umaga. Sabay maglalakad sa tabing dagat sa hapon at minsan ay sabay mag-aayos ng mga lumang gamit sa loob ng bahay. Para silang nagbabahay-bahayan. Simple, tahimik at malayo sa magulong mundo ng syudad. Naging komportable na si Marina sa piling ni Samuel. Hindi na siya gaanong nauutal kapag tinatawag siya nitong Fiona. Hindi na rin siya nanginginig sa tuwing hahawakan nito ang kanyang kamay. Sa halip, may mga sandaling nakakalimutan niya na nagpapanggap lamang ito. Ngunit ng araw na iyon, halos mag-aalas 5 na ng hapon at wala pa rin si Samuel. Sumama ito kay Mang Emong sa laot upang mangisda. Gusto raw nitong subukan kung may maalala siya sa dagat. Noon ay tila masigla pa ito. May ngiti habang naglalakad palayo. Ngayon, tahimik ang dalampasigan. Nakatayo si Marina sa may veranda. Pilit sinisilip ang malayong bahagi ng dagat. Hindi niya maipaliwanag ang biglang pagbigat ng pakiramdam nito. Ang tagal naman, bulong nito. Ilang minuto pa ang lumipas nang may nakita siyang taong tumatakbo mula sa direksyon ng dalampasigan. Si Mang Emong. Hingal na hingal ito. Halatang nag-aalala. Ma'am Fiona! Sigaw nito. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Marina. Ano po? Nasaan si Samuel? Halos mapatid ang kanyang boses. Nalaglag po sa bangka si Sir! Sagot ni Mang Emong. Halatang nababahala. Nakahunahon naman po namin agad pero nilalagnat po siya ngayon. Nanghihina. Hindi na hinintay ni Marina ang susunod pang detalye. Patakbo siyang bumaba ng veranda at dumiretso sa dalampasigan. Hindi niya alintana ang buhangin sa paa o ang hangin na humahampas sa mukha nito. Sa may gilid ng bangka, nakita niya si Samuel na nakaupo sa buhangin. Bahagyang nakayuko. Basa ang damit nito at maputla ang mukha. Samuel! Tawag niya. Halos manginig ang boses. Nag-angat ito ng tingin. May bahagyang ngiti, ngunit halatang nanghihina. Sorry. Mahina nitong sabi. Madulas pala sa bangka. Lumuhod si Marina sa harap niya at hinawakan ang noo nito. Ang init mo! Agad niyang sabi. Hindi maitago ang pag-aalala. Okay lang ako. Pilit na sagot ni Samuel, ngunit halatang hirap. Walang pag-aatubili, inalalayan ni Marina ang balikat nito. Tumayo ka! Dadalhin ka natin sa loob. Sumuporta si Mang Emong sa kabilang side. Maingat nilang inalalayan si Samuel papasok ng bahay. Ramdam ni Marina ang bigat ng katawan nito sa kanyang balikat. Ngunit, mas mabigat ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa lagnat o sa takot na baka may masamang mangyari. Pagdating sa silid, maingat nila itong inihiga sa kama. Magpapakulo ako ng tubig. Sabi ni Mang Emong bago lumabas.
Naiwan si Marina sa tabi ng kama. Nakatitig sa lalaking ngayon ay nakahiga at bahagyang nanginginig. Hinawakan niya muli ang kamay nito. Bakit ka kasi sumama sa laot? Mahina niyang bulong. Bahagyang pinisil ni Samuel ang kamay nito. Abala si Marina buong gabi sa pag-aalaga kay Samuel. Nagpalit siya ng bimpo sa noon nito, nagpakulo ng tubig, naghanda ng gamot at paminsan-minsang sinusukat ang temperatura. Tahimik ang silid. Tanging mahinang pag-ubo at paghinga ni Samuel ang maririnig. Pawisan ito at bahagyang nanginginig kahit nakabalot na ng kumot. Fiona, Mahina nitong tawag. Nandito lang ako. Agad niyang sagot. Hinahawakan ang kamay nito. Nang maramdaman niyang medyo umiinit muli ang noo nito, tumayo siya. Kukuha lang ako ng panibagong tubig, sabi nito. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, biglang humigpit ang hawak ni Samuel sa kamay niya. Wag. Mahina, ngunit malinaw nitong sabi. Napalingon ang dalaga. Diyan ka lang. Kukuha lang ako ng tubig. Malumanay niyang paliwanag. Hindi ako aalis. Ngunit umiling si Samuel. Tila may takot sa mga mata. Wag mo akong iwan. Bulong nito. Hindi ko alam kung bakit, pero ayokong mag-isa. Parang may pumisil sa puso ni Marina. Huminga siya ng malalim. Hindi kita iiwan. Mahina niyang sabi. Sa halip na umalis, muli siyang naupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang hinaplos. May kung anong awa at lambing ang sumibol sa kanyang dibdib. Nakahiga sa harap niya ang lalaking palaging matatag, palaging kontrolado. Ngayon ay tila batang nangangailangan ng kasama. Matagal niya itong tinitigan. Mainit ang noo, medyo namumula ang pisngi at bahagyang nakabuka ang labi sa paghinga. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang yumuko. Marahang idinampi ang labi niya sa labi ni Samuel. Isang saglit lamang, isang maingat na halik. Parang panalangin na sana gumaan ang pakiramdam nito. Ito ang unang pagkakataon na naglakas loob siya. Hindi na siya ang sekretaryang umiibig ng palihim. Hindi na siya ang babaeng nagpipigil. Ngunit bago pa niya tuluyang mailayo ang muka, biglang gumalaw si Samuel. Inangat nito ang kamay at hinila ang batok niya palapit. Muli siyang hinalikan. Hindi na ito maingat o saglit lamang. Mas malalim, mas mariin. May halong pangangailangan at damdaming hindi maipaliwanag. Nawala ang mundo ni Marina sa sandaling yon. Tanging ang init ng halik na iyon at ang tibok ng puso niya ang kanyang naririnig. Nang tuluyang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatiling magkalapit ang kanilang mga noo. Fiona, Bulong ni Samuel, tila humuhugot ng lakas mula sa kanya. Napapikit si Marina. Para sa kanya, iyon na ang pinakamasayang sandali sa kanyang buhay. Nagising si Marina sa bayanad na sinag ng araw na sumilip sa kortina. Ilang segundo siyang nakapikit. Iniipon ng alaala ng nagdaang gabi. Ang lagnat, ang pag-aalaga, ang halik. Nang tuluyan siyang dumilat, agad niyang nakita si Samuel. Nakatayo ito sa gilid ng kama. Nakasandal sa pader at nakangiti habang pinapanood siya. good morning. Malambing nitong bati. Napaupo si Marina. Bahagyang nagulo ang buhok. Good morning, Mas maaga akong nagising. sabi ni Samuel. Mas okay na pakiramdam ko. Agad siyang napatingin sa noo nito. Wala ka ng lagnat? Wala na. Sagot nito.
Bahagyang ipinakita ang sariling noo na tila nagpapatunay. Thanks to you. May kung anong init ang dumaloy sa dibdib ni Marina sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. May surprise ako. Dagdag ni Samuel. Napakunot ang noo niya. Surprise? Ngumiti lamang si Samuel at inilahad ang kamay. Halika. Sumunod siya pababa. Pagpasok nila sa maliit na dining area, bahagya siyang napatigil. May nakahandang almusal sa mesa. Pritong itlog, tusino, mainit na pandesal at kape. Hindi man perpekto ang pagkakaayos, halatang may effort. Ikaw ang naghanda nito? Tanong niya. Hindi maitago ang gulat. Oo. Proud na sagot ni Samuel. Tinuruan ako ni Aling Tasha kanina. Baka sakaling may maalala ako habang nagluluto. Napangiti si Marina. Thank you. Taos puso niyang sabi. Umupo sila sa magkatapat na upuan. Ngunit ilang sandali lamang ay inusog ni Samuel ang silya nito palapit sa dalaga. Mas okay kung magkatabi tayo. Sabi nito na parang natural lang. Tahimik siyang umusog upang bigyan ito ng espasyo. Habang kumakain, biglang kumuha si Samuel ng isang pirasong pandesal, nilagyan ng itlog, at inilapit sa labi ni Marina. Subukan mo. Sabi nito. Natigilan ang dalaga. Seryoso ka? Tanong nito. Bahagyang namumula. Tumango si Samuel. Girlfriend kita, di ba? Normal lang to. Wala siyang nagawa, kundi bahagyang buksan ang bibig at kagatin ang inaalok nito. Masarap? Tanong ni Samuel. May halong excitement. Oo. Sagot niya at ngumiti. Ilang sandali pa siya naman ang kumuha ng tinidor. Tinusok ang isang hiwa ng tusino at inilapit sa kanya. Your turn, sabi niya. Bahagyang natawa si Samuel bago sumubo. Masigla ang umagang yon, kaya nagpasya silang mamalengke sa bayan. Gusto ni Samuel na maranasan ang normal na araw. Mamili ng gulay, tumawid sa kalsada, at maglakad sa makipot na kalsada na puno ng tao. Magkatabi silang naglalakad. May bitbit na eco bag si Marina, habang si Samuel naman ay may hawak na bayong na puno ng sariwang gulay. Ganito ba tayo dati? Tanong ni Samuel habang nakangiti. Yung simple lang? Oo. Sagot ni Marina. Pilit pinapakalma ang sarili. Mahilig ka sa ganito. Habang tinatahak nila ang masikip na bahagi ng palengke, biglang may bumusina ng malakas. Isang motor ang mabilis na dumaan sa makipot na kalsada. Halos tumama sa kanila. Fiona! Sigaw ni Samuel. Sa isang iglap, hinatak niya si Marina palayo. Napaatras ito sa gilid. Ngunit si Samuel ang halos natamaan ng motor. Sa lakas ng tunog ng busina at bigla ang pangyayari, napahawak si Samuel sa ulo. Napaungol ito. Agad na lumapit si Marina. Samuel, okay ka lang? Nakatayo pa rin ito, ngunit nakayako. Hawak ang sentido na tila may matinding kirot. Ang sakit! Bulong nito. Umupo ka muna. Nag-aalalang sabi ni Marina. Inalalayan siya sa gilid ng kalsada. May mga taong napatingin sa kanila, ngunit hindi iyon inintindi ni Marina. Ang buong atensyon niya ay nasa lalaking kaharap nito. Ilang segundo ang lumipas, dahan-dahang humupa ang pag-igting sa mukha ni Samuel. Inangat nito ang ulo at tumingin sa kanya. Nagkatitigan sila. May kakaibang pagbabago sa mga mata nito. Marina! Parang huminto ang paghinga ni Marina.
Mas lalong nanlaki ang mga mata niya. Anong sabi mo? Mahina niyang tanong. Nanatiling nakatitig si Samuel sa kanya. Tila sinusuri ang bawat detalye ng mukha nito. Marina, Ulit nito. Mas malinaw na ngayon. Hindi inakala ni Marina na ganoon kabilis darating ang kanyang kinatatakutan. Mula sa palengke, halos hindi nagsalita si Samuel. Tahimik ito habang nagmamaneho pabalik sa hasyenda. Mahigpit ang hawak nito sa manibela. Tila may pinipilit alalahanin. Pagdating sa bahay, agad itong bumaba. nasan si Fiona? Tanong nito. Diretsong pumasok sa sala. Nanlalamig ang kamay ni Marina habang nakasunod sa kanya. Samuel, hindi niya alam kung saan magsisimula. Sinalubong sila ni Aling Tasya at Mang Emong. Kumusta po ang pamamalengke, Ma'am Fiona? Masayang bati ni Tasya. Ngunit napahinto ito nang makita ang seryosong mukha ni Samuel. Bakit niyo tinatawag na Fiona si Marina? Diretso nitong tanong. Natahimik ang buong sala. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Litong tanong ni Mang Emong. Siya ang sekretarya ko. Dagdag ni Samuel at itinuro si Marina. Bakit niyo siya tinatawag sa ibang pangalan? Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Marina. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makatingin kay Samuel. Sa isip niya, isa lang ang dasal. Sana lamunin na ako ng lupa. Sir! Nanginginig ang boses ni Tasya. Napatingin kay Marina na tila naghihintay ng sagot. Nasaan si Fiona? Ulit ni Samuel, mas mariin. Bago pa makasagot ang kahit sino, bumukas ang pinto. Dumating si Samantha. Nandito na pala kayo. Sabi nito, ngunit agad na napansin ang tensyon sa loob. Anong nangyayari? Lumapit si Samuel sa kanya. Ate, bakit nandito ang sekretarya ko? Tanong nito. At bakit tinatawag siyang Fiona? Napahinto si Samantha. Samuel, Bakit? mariing tanong nito. Anong ibig sabihin nito? Huminga ng malalim si Samantha. Pilit pinapanatiling kalmado ang sitwasyon. Galing ka sa aksidente. Maingat nitong paliwanag. Kailangan mong magpagaling at mag-relax dito. Hinire ko si Marina para magbantay sa'yo. Nothing else. Nothing else? Ulit ni Samuel. Malamig ang tono. Bakit siya nagpakilalang Fiona? Diretso nitong tanong. Parang tumigil ang hangin sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Natasha at Emong. Napayuko si Marina at halos hindi na makahinga sa hiya. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi na niya kayang magpaliwanag. Ilang segundo nang mabigat ang katahimikan ang lumipas. Sa wakas, nagsalita si Samuel. Hindi ko na kailangan pang malaman. Sabi nito, pilit kinokontrol ang emosyon. I don't want to hear it. Tumingin ito sandali kay Marina. Hindi na iyon ang malambing na tingin ng mga nakaraang araw. At least ngayon, alam ko na. Dagdag nito bago tumalikod. Diretso itong umakyat sa itaas. Iniwan silang lahat sa sala. Hindi nagtagal, matapos ang komosyon sa sala, tahimik, ngunit mabigat ang naging pag-alis nila sa hasyenda. Naunang sumakay sa kotse sina Samantha at Samuel. Hindi na lumingon si Samuel kahit minsan. Ang dating lalaking hinahawakan ang kamay niya sa bawat hakbang ay ngayon ay tila may mataas na pader sa kanilang pagitan. Sumunod si Marina sa isa pang sasakyan na inihanda ni Mang Emong. Habang papalayo ang tanawin ng dagat,
Pakiramdam niya ay doon na rin naiwan ang ilang araw na pinakamasaya sa kanyang buhay. Sa biyahe pabalik ng Maynila, hindi niya mapigilan ang pag-ikot ng mga tanong sa isip. Paano ako magpapaliwanag? Makikinig pa ba sila? Alam niyang nasira niya ang tiwala ni Samantha. Ang tiwalang matagal niyang pinaghirapan bilang empleyado. At higit sa lahat, nasaktan niya si Samuel. Pagdating nila sa Maynila, dumiretso siya sa maliit niyang apartment. Pagkapasok pa lamang, agad siyang naupo sa sahig at tila naubusan ng lakas. Doon niya naalala si Fiona. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ito. Ilang ring ang lumipas bago sumagot. Hello. Malamig na boses ni Fiona. Fiona. Halos pabulong ang bungad ni Marina. Bumalik na ang alaala ni Samuel. Ilang segundo ng katahimikan ang sumunod. Ano? Biglang taas ng boses ni Fiona. Hindi pwede yon. Tinawag niya ako sa pangalan ko. Dagdag ni Marina. Nanginginig ang tinig. Alam na niya. Hindi pwede. Ulit ni Fiona at mas madiin. Gawan mo ng paraan. Anong paraan? Halos maiyak na si Marina. Naghalit siya. Hindi niya ako pinakinggan. Hindi ako pwedeng madawit dyan. Mabilis na sabi ni Fiona. Ikakasal na ako kay Christian. Naintindihan mo ba? Kapag nalaman ni Samuel ang lahat, babalikan niya ako at ayoko na. Parang may sumuntok sa sikmura ni Marina. Fiona, ikaw ang nagplano nito. Mahina, ngunit puno ng sakit ang boses niya. At binayarin kita. Mariing sagot ni Fiona. Malaki-laki ang perang ibinigay ko sa'yo. Kung hindi mo maayos to, babawiin ko lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Babawiin? Ulit nito. Yes, don't test me. Malamig na tugon ni Fiona. You had one job. Napapikit si Marina. Pakiramdam niya ay lalo siyang nababaon. Ginawa ko ang kaya ko. Mahina niyang sabi. Then, fix it. Putol ni Fiona bago tuluyang ibinaba ang tawag. Naiwang hawak ni Marina ang cellphone. Nanginginig ang kamay nito. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nasa harap na ng Marchand Group building si Marina. Hindi siya nakatulog ng maayos. Magdamag niyang inulit-ulit sa isip ang mga salitang sasabihin nito. Alam niyang maaaring hindi siya pakinggan, ngunit kailangan niyang subukan. Pagpasok niya sa opisina, ramdam agad niya ang bigat ng mga tingin ng ilang empleyado. Kumalat na ang balita na bumalik na si Samuel at kasama noon ang bulong-bulungan. Diretso siyang umakyat sa executive floor. Huminga siya ng malalim bago kumatok sa pinto ng opisina ni Samuel. Come in. Malamig na boses ang sumagot. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Samuel sa likod ng malaking mesa. Maayos na ang suot nito. Nakabalik na sa formal na anyo. Seryoso ang muka, malamig ang mga mata. Ibang-iba sa lalaking nakayakap sa kanya sa ilalim ng araw ng hasyenda. Sir, napahinto ito. Hindi na niya alam kung ano ang tamang tawag. Ano ang kailangan mo, Miss Delville? Formal nitong tanong. Masakit ang distansya sa bawat salita. Gusto ko lang magpaliwanag, matapang niyang sabi, kahit nanginginig ang loob. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Mabilis na sagot nito. Kung tungkol yun sa pagpapanggap mo bilang Fiona, malinaw na ang lahat. Hindi ganoon kasimple. Giit ni Marina, lumapit ng kaunti. Hindi ko gustong gawin yun sa'yo. Pero ginawa mo pa rin. Tumahimik siya sandali bago tuluyang naglakas loob. Si Fiona ang nagmungkahi. Sabi nito.
Ayaw na niyang bumalik sa'yo. Binayaran niya ako. Kailangan ko ng pera para sa kapatid Of ko. all people. Putol ni Samuel at tumayo mula sa upuan. Bakit kailangan mong magpanggap na siya? Nanlaki ang mga mata ni Marina. Alam mo ba kung sino si Fiona sa akin bago ang aksidente? Dagdag ni Samuel. Malamig ang tono. Alam kong niloloko niya ako. I was already investigating her and Christian. Natigilan si Marina. I hated that person. Mariing sabi nito. At ikaw, pinili mong isuot ang mukha niya sa harap ko. Parang may pira-pirasong salamin na tumama sa puso ni Marina. Akala ko iba ka. Dagdag ni Samuel. Mas mahina, ngunit masakit ang tono. Akala ko, hindi ka katulad ng kaibigan mo. Hindi ako katulad niya. Agad niyang sagot. May luha na ang mga mata. Mahal kita, Samuel. Matagal na, bago pa ang lahat. Tumawa si Samuel. Isang maikling tawa na walang saya. Don't. Sabi nito. Huwag mong gamitin ang salitang mahal. Pero totoo! Halos pabulong na sigaw ni Marina. Nasasaktan ako tuwing nakikita kitang kasama siya. Pinili kong manahimik dahil best friend ko siya. Pero mahal kita. Hindi mo ako mahal. Malamig na sagot ni Samuel. Parang nabingi si Marina. Kung mahal mo ako, hindi mo ako gagamitin sa panahong wala akong alaala. Napayuko si Marina. Hindi makapagsalita. Everything that happened in the hacienda. Sabi ni Samuel. Mas kontrolado na ang boses. Was a dream. Isang panaginip na itinayo sa kasinungalingan. Tumingin ito ng diretso sa kanya. At nagising na ako. Pakiramdam ni Marina ay unti-unting nawawala ang hangin sa paligid nito. Sir, please. Mahina niyang sabi. Miss Delville, Formal nitong pagwawasto. I need space. And I need to fix the mess you and your friend created. Hindi na siya makagalaw. Tanghali na ngunit tila hindi gumagalaw ang oras para kay Marina. Nakaupo siya sa pantry kasama ang ilang office mate. May tray ng pagkain sa harap nito. Kanin, ulam at sabaw na halos hindi mo lang nababawasan. Tulala lamang ito. Hawak ang kutsara, ngunit hindi kumakain. Uy, Marina, Maingat na tawag ng katabi niyang si Mikael. okay ka lang ba? Kanina ka pa hindi gumagalaw. Napakurap siya at pilit na ngumiti. Okay lang ako. Sigurado? Tanong muli ni Mikael. Mukha kang puyat. May iniisip lang. Iwas niyang sagot. Sa gitna ng ingay ng tawanan at kwentuhan sa pantry, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang napalingon sa unahan. Sa kabila ng mesa, ilang upuan ang layo. Nakita niya si Samuel. Nakatitig ito sa kanya. Hindi malamig ang tingin, hindi rin galit. Mas komplikado. Parang may gustong sabihin, ngunit pinipigilan. Nang mahuli ni Marina ang titig nito, agad na umiwas si Samuel at kunwaring may inaayo sa cellphone. Napayuko si Marina. Mas masakit pala ang ganitong distansya. Yung alam mong may nararamdaman pa, pero pinipiling itago. Pagkatapos ng lunch break, bumalik siya sa kanyang mesa at sinubukang ituon ang isip sa trabaho. Ngunit kahit anong pilit niya, bumabalik pa rin sa kanya ang mga salita ni Samuel kanina sa opisina. Bandang hapon, may mga dokumentong kailangang pirmahan. Huminga siya ng malalim at kinuha ang folder. Kumatok siya sa pinto ng opisina ni Samuel. Come in. Pagpasok niya, hindi na siya tinignan nito agad.
Sir, for signature. Formal niyang sabi. Inilapag ang papel sa mesa. Tahimik si Samuel habang binubuklat ang dokumento. Maya-maya, nagsalita ito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Mukhang mabilis kang makarecover. Napakunot ang noo ni Marina. Po, Kanina sa pantry. Ang saya mo kausap yung office mate mo. bahagyang namula si Marina. Si Mikael po, nagtatanong lang siya kung okay lang ako. Tumigil si Samuel sa paglagda. Close kayo? Tila kasyawal ang tanong, ngunit may halong panunukso. Hindi naman po. Sagot nito, medyo naguguluhan. Maikling tugon ni Samuel. Mabilis ka talagang makahanap ng comfort sa iba. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Hindi po gano. Relax. Putol nito. Bahagyang ngumiti, ngunit malamig ang mga mata. Wala naman akong pakialam. Bahagyang nahiya si Marina. Hindi niya alam kung bakit parang may biglang bigat sa hangin. Kung wala na, you may go. Dagdag ni Samuel. Tumango siya at tahimik na lumabas ng opisina. Pagkasara ng pinto, napahinga ng malalim si Samuel at napasandal sa upuan. Hindi niya maintindihan kung bakit may kung anong sumisikip sa kanyang dibdib nang makita si Marina na tumatawa kasama ang ibang lalaki. Galit pa rin siya, nasasaktan pa rin. Pero ang totoo, nagsiselos ito. Naalala niya ang sariling sinabi kanina. Parang lason na bumabalik sa kanya. Hindi naman iyon ang gusto niyang iparating. Napabuntong hininga siya at ibinaba ang ballpen. Tumayo siya at lumapit sa floor-to-ceiling window ng opisina at tanaw ang abalang syudad sa baba. Bakit ba siya nainis? Bakit ang niloko? Siya ang ginamit habang wala siyang alaala. Dapat siya ang galit. Dapat siya ang may karapatang manakit. Pero bakit may kurot sa kanyang dibdib nang makita si Marina na nakangiti kasama si Mikael? Hindi niya gusto ang pakiramdam. Hindi niya gusto na may bahagi sa kanya na gustong lapitan ito. Tanungin kung kumain na ba ito ng maayos, kung okay lang ba talaga ang dalaga. Napapikit ang binata. Naalala niya ang hasyenda, ang amoy ng dagat, ang bulalo sa hapag, ang umagang magkatabi silang kumakain. Sinabi niya ang panaginip lang yon, pero bakit malinaw pa rin sa kanya ang init ng yakap nito? Dam! Mahina niyang bulong. Uwian na ng gabing yon. Tahimik na inayos ni Marina ang mga gamit niya at siguradong wala nang naiwan sa mesa. Hindi na siya tumingin sa opisina ni Samuel. Ayaw niyang maramdaman muli ang bigat sa pagitan nila. Pagdating sa parking lot, halos madilim na. Iilang ilaw na lamang ang nakasindi at kakaunti na lamang ang mga kotse. Huminga siya ng malalim at nilabas ang susi ng kotse. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, may napansin siyang anino sa kabilang side ng sasakyan. Nanlaki ang mga mata niya. May lalaki roon. Bigla siyang umatras, ngunit huli na. Mabilis siyang hinawakan nito sa braso. "Bitawan mo ako!" Sigaw niya at nagpupumiglas. Mas humigpit ang hawak ng lalaki. Sumama ka lang ng tahimik. "Tulong! Tulong!" Sinubukan niyang kumawala kahit nasasaktan na ang kanyang pulso. Napasulyap siya sa papalapit na anino sa kabilang hanay ng kotse. "Samuel! Tulungan mo ako!" Sigaw niya at desperado. Sa kabilang dulo ng parking lot, napatigil si Samuel. Kanina pa siya may pakiramdam na may mali. Nang marinig niya ang sigaw ni Marina, tumakbo siya nang walang pag-aalinlangan. Bitawan mo siya! Sigaw nito. Paglapit nito, walang sabi-sabi niyang hinila palabas ang lalaki mula sa gilid ng kotse.
Napabagsak ito sa semento. Hindi na niya inisip ang lahat. Suntok, isa pa. Galit na galit ito. Samuel! Nanginginig na sigaw ni Marina mula sa gilid. Dumating ang dalawang security guard. Mabilis na hinila ang lalaki palayo. Tumawag kayo ng pulis! Mariing utos ni Samuel. Humihingal, nanginginig sa galit. Agad siyang lumapit kay Marina. Namumutla ito, nanginginig ang kamay at halos mawala ng balanse. Okay ka lang? Tanong nito. Punong-puno ng pag-aalala ang boses. Hindi sumagot si Marina. Halos manghina siya sa takot. Hindi na nagdalawang isip si Samuel. Kinaraga niya ito. Samuel! Nagpumigla si Marina. Okay lang ako. Hindi ka okay. Mariing sagot nito. Dadalhin kita sa ospital. Nagulat si Marina sa kanyang tono. Wala ang galit. Wala ang lamig. Pure concern. Maingat niya itong ipinasok sa passenger seat ng kotse niya. Hindi na kailangang mag-abala. Mahina niyang sabi. Okay lang talaga ako. Hindi siya pinansin ni Samuel. Hinawakan niya ang mukha nito. Sinuri kung may sugat. Paano kung may nangyari sa'yo? Mahina, ngunit puno ng emosyon ang tanong nito. Napatingin si Marina sa kanya. Sa unang pagkakataon, matapos ang komprontasyon sa opisina, nakita niya ang totoong takot sa mga mata nito. Bigla siyang nagsalita. Sorry. Natigilan si Marina. Ano? Hindi ko kayang ganito tayo. Dagdag nito. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Nanlaki ang mata ni Marina. Samuel, I love you. diretso niyang sabi. Parang matagal nang pinipigilan. Kahit galit ako, kahit nasaktan ako, hindi ko kayang kalimutan ang nangyari sa hasyenda. Tumulo ang luha ni Marina. Sa mga salitang iyon, bumigay ang lahat ng takot at sakit sa kanyang dibdib. Hindi na siya nakapagsalita. Sa halip, marahan siyang lumapit at hinalikan si Samuel. Isang halik na may halong luha, takot at pag-asa. Hindi nag-atubili si Samuel. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Marina at mas pinalalim ang halik na iyon. Parang ayaw na niyang pakawalan muli. Makalipas ang isang buwan, matapos mahatulan sina Christian at Fiona, nagpasya si Marina na puntahan ang dating matalik na kaibigan. Hindi niya alam kung tama ba ang gagawin nito. Ngunit may bahagi sa kanyang puso na gustong tapusin ang lahat ng maayos. Hindi para kalimutan ang nangyari, kundi para tuluyang makalaya sa bigat ng nakaraan. Tahimik ang pasilyo ng kulungan. Amoy bakal at lumang padera ang hangin. Dinala siya ng guard sa visiting area kung saan may makapal na salamin sa pagitan ng mga bisita at ng mga nakakulong. Maya-maya'y dumating si Fiona. Hindi na ito ang glamorosang model na kilala niya noon. Payak ang suot, nakatali ang buhok at halatang pumayat. Ngunit nang makita siya ni Fiona, may kung anong gumaan sa kanyang ekspresyon. Marina! Mahina nitong sabi habang umuupo sa kabilang side ng salamin. Hindi agad nakapagsalita si Marina. Ilang taon silang magkaibigan at ngayon ay nagkaharap sa lugar na hindi niya kailanman maisip na mangyayari. Kamusta ka? Tanong niya sa wakas. Bahagyang natawa si Fiona, ngunit may lungkot. Sa tingin mo, kumusta ako sa ganitong lugar? Napayo ko si Marina. Hindi ako pumunta para saktan ka. Sabi nito. Gusto ko lang makausap ka. Tahimik si Fiona sandali. Pinagmamasdan ang dating kaibigan. Alam mo, nung una galit ako sa'yo.
Napatingin si Marina. Akala ko, ikaw ang dahilan kung bakit bumagsak ang lahat. Pero, habang nandito ako, marami akong oras mag-isip. Napahawak si Fiona sa mesa sa harap nito. Ako ang may kasalanan. Tuluyan nitong amin. Ako ang nagsimula ng lahat. Tahimik lamang na nakinig si Marina. Nainggit ako sa'yo. Dagdag ni Fiona. Hindi dahil mas maganda ka o mas sikat, kundi dahil ikaw yung taong palaging nandyan, kahit walang kapalit. May kirot na dumaan sa dibdib ni Marina. Pero pinili kong sirain yon. Sabi ni Fiona, bahagyang nanginginig ang boses. Para sa pera, sa takot, sa selfish na dahilan. Fiona, mahina niyang tawag. Sorry. Mabilis na sabi ng babae. Hindi lang dahil sa plano namin kay Samuel, kundi dahil sa ginawa ko sa'yo bilang kaibigan. Natahimik si Marina sandali bago siya nagsalita. Nasaktan ako. Hindi lang dahil sa kasinungalingan, kundi dahil akala ko kilala kita. Napapikit si Fiona. Hindi ko rin kilala ang sarili ko noon. Sabi nito. Tahimik ang ilang segundo sa kanilang pagitan. Pero hindi na ako galit. Dahan-dahang sabi ni Marina. Napatingin si Fiona. Pinapatawad na kita. Dagdag nito. Nanlaki ang mga mata ni Fiona. Tila hindi makapaniwala. Bakit? Tanong nito. Dahil kung hindi kita papatawarin, mananatili akong nakakulong sa nangyari kahit wala ako sa kulungan. Unti-unting napaluha si Fiona. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako doon. Hindi ko rin alam. Tapat na sagot ni Marina. Pero pinili ko pa rin. Napangiti si Fiona sa gitna ng luha. Alam mo, kung may isang bagay akong pinagsisisihan, hindi yung pagkakakulong ko. Napakunot ang noo ni Marina. Kundi yung pagkawala ng kaibigan ko. Tahimik silang nagkatinginan sa pagitan ng makapal na salamin. Alagaan mo si Samuel. Dagdag ni Fiona. Alam kong mahal mo talaga siya. Napangiti si Marina. May halong lungkot at kapayapaan. Gagawin ko. Tumango si Fiona. Salamat sa pagpunta. Sabi nito. At salamat sa pagpapatawad. 3 buwan na ang lumipas mula nang tuluyan silang magkaayos. Tahimik nang naayos ang kaso laban kina Christian at Fiona. Nakulong ang dalawa matapos mapatunayan ang sabwatan na aksidente ni Samuel at ang tangkang pananakit kay Marina. Hindi na sila muling naging bahagi ng kanilang buhay. Isang umaga sa conference room, Miss Delville, paki-prepare ang financial summary for Q3. Formal na sabi ni Samuel habang nakaupo sa dulong mesa. Yes, sir. Maayos na sagot ni Marina, hawak ang tablet. May ilang empleyadong nakatingin sa kanila. Walang kaalam-alam sa tunay nilang relasyon. Also, Dagdag ni Samuel. Kunwari seryoso. please remind me about my 3 p.m. meeting. I already did, sir. Sagot nito. Bahagyang tinaas ang kilay. Saglit silang nagkatinginan. May bahagyang ngiti sa gilid ng labi ni Samuel na agad din niyang tinago. Pagkatapos ng meeting, bumalik sila sa executive floor. Pagkapasok ni Marina sa opisina ni Samuel upang iabot ang mga dokumento, isinara nito ang pinto. Sir, for signature. Sabi niya at inilapag ang folder. Hindi agad pumirma si Samuel. Sa halip, tumayo ito at lumapit sa kanya. Miss Delville,
Mababang boses nito. Sir? Kunwari inosente. Kanina sa meeting. Ang galing mo. Napangiti ang dalaga. Trabaho ko po yun. Hindi lang trabaho. Sagot nito. Partner kita sa lahat. Bahagya siyang namula. Sir, may CCTV po sa labas. Alam ko. Sagot ni Samuel. Saka mabilis na hinalikan ang kanyang noo bago bumalik sa mesa. Professional tayo. Napailing si Marina habang palabas ng opisina. Sa bahay, ibang-iba ang mundo. Isang gabi, nasa kusina si Marina habang nagluluto ng hapunan. Lumapit si Samuel mula sa likuran at marahang niyakap ito. Anong niluluto mo? Tanong nito. Nakasandal ang baba sa balikat nito. Bulalo. Sagot nito. Bahagyang nakangiti. Paborito mo? Mas paborito ko yung nagluluto. Bulong niya sa tenga nito. Samuel, nahihiya, ngunit natatawa si Marina. Mainit ang sabaw. Mas mainit ka. Biro nito. Tinapik niya ang kamay nito. Tumigil ka nga. Hindi pa rin bumitaw si Samuel. Alam mo, Sabi niya at mas seryoso na ang tono. kung hindi ka nagsinungaling noon, baka hindi ko na-realize kung gaano kita kamahal. Napahinto si Marina sa paghahalo. Hindi ako proud sa ginawa ko. Mahina niyang sagot. Pero kung hindi nangyari yon, Dagdag ni Samuel. Marahang inikot siya para magkaharap sila. baka hindi ko nalaman na ikaw talaga ang gusto kong makasama. Hinawakan niya ang mukha ni Marina. Hindi si Fiona. Hindi ang nakaraan. Ikaw. Napangiti si Marina. May bahagyang luha sa mata. Hindi na ako magpapanggap. Sabi nito. Hindi na kailangan. Sagot ni Samuel. Dahan-dahan niya itong hinalikan. Hindi nagmamadali, hindi desperado, kundi puno ng katiyakan. Pagkatapos ng hapunan, sabay silang naupo sa sofa. Nakasandal si Marina sa dibdib ni Samuel habang nanunood ng TV. Miss Delville, Bulong nito. pwede mo na bang isipin na maging Mrs. Marchan? Napatingin siya rito. Nagulat, ngunit nakangiti. Application ba yan, sir? Lifetime contract. Sagot nito. Tumawa si Marina bago siya muling yumakap dito. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sina Samuel at Marina sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang hasyenda sa tabi ng dagat. Tahimik pa rin ang lugar. Pareho pa rin ang simoy ng hangin at ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan. Ngunit ngayon, wala nang kasinungalingan sa kanilang pagitan. Nakatayo sila sa balkonahe, kung saan minsan silang nag-usap noong wala pang alaala si Samuel. Humawak si Samuel sa railing habang nakatanaw sa dagat. Ang dami palang nangyari dito. Sabi niya. Bahagyang ngumiti si Marina. Oo. Dito ako unang nagising na walang maalala. Dagdag ni Samuel. Dito rin kita unang sinungalingan. Mahina niyang sagot. Napalingon si Samuel sa kanya. Marina, Sorry ulit. Sabi nito. Nakatingin sa alon. Alam kong ilang beses ko nang sinabi, pero gusto ko lang ulitin. Tahimik na pinakinggan siya ni Samuel. Kung babalikan man ang lahat, dagdag ni Marina. Hindi ko pa rin gugustuhin na saktan ka. Lumapit si Samuel sa kanya. hindi ko rin makakalimutan ang nangyari dito. Sabi nito. Napayoko si Marina. Pero hindi dahil sa kasinungalingan. Dagdag ni Samuel.
Napatingin siya rito. Dahil dito ko nalaman kung sino talaga ang nagmamahal sa akin. Napangiti siya ng bahagya. Kahit sa maling paraan. Kahit sa maling pangalan. Sagot ni Samuel. Tahimik silang nagkatawanan. Nang gabing iyon, naghanda si Samuel ng simpleng dinner sa tabing dagat. Isang maliit na mesa sa buhangin, 2 kandila, at ang parehong bulalo na minsang niluto ni Marina sa hasyenda. Bulalo? Natatawang sabi ni Marina habang nakaupo. Tradisyon. Sagot ni Samuel. Simula dito ang kwento natin. Habang kumakain sila, marahan ang usapan. Naalala mo noong pinilit mong pakainin ako dito? Tanong ni Marina. Of course. Sagot ni Samuel. Pinapataba kita. Excuse me? Natatawa niyang sagot. Concern lang ako. Huminto si Samuel sa pagkain at tumingin sa kanya. Mas malalim ang tingin ngayon. Marina, kung hindi nangyari ang lahat ng yon, sa tingin mo ba, mapapansin kita? Napaisip si Marina. Siguro hindi. Tapat niyang sagot. Napangiti si Samuel. Same. Sandali siyang tumayo mula sa upuan. Samuel? Nagtatakang tawag ni Marina. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, lumuhod siya sa harap nito. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Samuel. Mula sa bulsa nito, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Marina Delviel. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa kanya. You lied to me once. Napakagatlabi si Marina. Pero ikaw pa rin ang nagligtas sa akin. Dagdag nito. Hindi lang sa aksidente, kundi sa sarili ko. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay isang simpleng singsing na kumikislap sa liwanag ng kandila. Kung hindi ka nagsinungaling noon, baka hindi ko nalaman na ikaw pala ang taong gusto kong makasama habang buhay. Napaluha si Marina. Will you marry me? Halos hindi siya makahinga sa sandaling yon. Samuel. Oo. Hindi na naghintay si Samuel. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Marina bago siya tumayo at marahang niyakap. Mrs. Marchan soon. Bulong nito. Hindi pa. Natatawang sagot ni Marina. Soon. Ulit nito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa harap ng dagat na naging saksi sa kanilang simula, natapos ang kwento ng isang kasinungalingan sa isang pangakong panghabang buhay. Wakas.